Sa puntong ito mga kabombo at ka-Sir Nation ng ating programa ay nasa linya na ho ng ating komunikasyon. Walang iba si Representative Joel Chua, ang chairman ho ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Paingil pa rin ho dito sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga Representative Chua, si Bombo Victor Huito together with Bombo Jai. Welcome to the program. Ay, magandang umaga po, Bombo, Victor, and Jaira, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Matanong ko lamang kasi nababanggit ho ng kampo ni Vice President Sara Duterte, Representative Chua, na iboboykot umano itong tinatawag nilang mini trial sa March 25 dahil hindi raw sila papayag o papayagang mag-cross-examine ng mga testigo at sasayangin lang umano ang oras. Bilang isa ho sa mga nagsulong ng reklamo, ano po ang reaksyon niyo rito? At ito ba ay matuturing na pag-amin ng pagkatalo sa antas ng Kamara? Unang-una, nais ko lamang pong ituwid na hindi po tayo ang nagreklamo. Tayo po ay miyembro lamang ng Committee on Justice at tinutugunan lamang po natin yung complaints na i-file po ng mga complainant. Patungkol naman po sa kanilang opinion na iboboykot po nila, ito po ay karapatan naman nila na i-boycott. Pero sa totoo lang, yung cross-examination po tsaka direct examination po, pwede po yung gawin ng mga miyembro ng committee. At kung may mga kakampi sila, po pwede rin naman nila silang tumulong doon. Kung ito po yung kanilang i-waive, yun po re-respetuhin po ng ating committee kung ano po ang magiging decision po nila. So ang malinaw ho dito, wala hong karapatan na mag-cross-examine yung depensa ni Vice President Sara Duterte sa gagawin hong pagdinig sa March 25. Tama ho ba? Ito po ay para sa mga miyembro lamang ng committee. Kaya po pwede naman po mag-cross-examine pero yung mga miyembro po ng committee. At kasi makikita naman po ninyo, may mga iba naman po dyan na kaalyado sila. So, pwede lang iparating yung mga gusto nilang itanong. Congressman Chua, iniigit ho ninyo na malapit nang makuha ang sapat na bilang ng boto upang iakyat ang kaso sa Senado at idinidiin ninyong hindi ito pamumulitika. Paano po ninyo may bibigyang katiyakan ang taong bayan na ang inyong boto ay nakabase ho talaga sa bigat ho ng ebidensya at hindi dahil sa dikta ng politika o ano ba ang party lines? Unang-una, ito naman po ay open sa public. Ito naman pong committee hearing. So makikita naman po ng taong bayan na dito wala naman po tayong magbabase lamang po ang desisyon namin base sa ilalatag sa amin ng mga ebidensya. So ito naman sa committee level po, ang determination lamang dito is probable cause. Hindi pa po yun talagang hearing na masasabi natin kung saan mas extensive yung cross-examination, yun ay mangyayari po lahat yan pag ito po ay na-i-forward na sa or na-endurso na sa Senado dahil doon po talaga yung trial proper. So doon po, mabibigyan na ng pagkakataon ang lahat ng panig na makapag-cross-examine, pati po yung mga abogado po ng ating Vice Presidente. May katanungan din dito, Representative Chuang, aking katandem, si Bombo Jai. Bombo Jai. Representative, para din sa klaruhan ng ating mga listeners and viewers, nabagitin niyo sa inyong pahayag na it's a question of magpapatakot ka ba o gagawin mo yung constitutional duty. Mayroon po bang nakakatanggap ng banta o pressure sa inyong hanay sa Kamara upang iatras itong pagsuporta sa kasong impeachment? Well, una-una po kasi yan po nabanggit ko nung ako po ay natanong na sa 2028 kung sakasakali na manalo, hindi ba ninyo naiisip na pwede kayong buweltahan o balikan? So, ito naman po ang akin naging tugon dahil alam naman po natin na marami rin naman po tayong mga kasama na talagang siyempre nakatingin lahat naman ng mga politiko, mga kongresista nakatingin sa 2028. At kung babasihan po ninyo ngayon yung survey, makikita ninyo talagang siya ang front runner sa pagkapangulo. So nandoon yung possibility na siya ay ma-acquit pagdating sa Senado. So lahat naman po yan possibility. So ang tanong lamang po dyan, ito bang mga pressure na ito, magpapatakot ka ba?
sa ganitong pressure para wag mong gawin ang iyong constitutional duty. Yung pinag-aaralan nyo itong process ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, Representative, may mga nakikita ba kayong possibilities na ma-dismiss itong case or umabot man full-blown sa Senate trial? Well, nung dinesisyonan po to na may sufficient inform and substance, dito naman po kasi hindi naman natin sinasabi na guilty na eh. So dito tinitingnan lamang kung base dun sa recital of facts, pagka binasa mo yung complaint, meron bang offense na nakomit. So kung yun po ang pagbabasihan, napagbotohan po na meron pong sufficient inform at saka substance. At dito nga po, kaya po kinakandak ang hearing nang sa ganon, pag may mga gusto pang linawin, kasi nagkasagutan pa po, meron pong answer na isinumite. Kung may mga gusto pang ebidensya na isumite, ang Vice Presidente, po pwede po niyang gawin nito pagdating po sa hearing na gagawin po ng Committee on Justice. Ganon din po ang complainant. O on timeline and outcomes, Representative, gaano kaya katagal yung magiging proseso nito and ano yung mga key focus and evidences na aabangan ng publiko? Depende po kasi yan, no, kung ano magiging presentasyon ng mga ebidensya na hihingin pa. Pero doon po sa aming rules, kami ay binibigyan ng 60 session days from the time na nai-refer po itong impeachment complaint sa Committee on Justice. Pero hindi ibig sabihin po noon dapat sagarin namin yung 60 session days. So po pwedeng itong ma-shorten. Depende po yan sa mangyayari. So ngayon, kung hindi rin po magpa-participate ang respondent o ang Vice Presidente, baka mas umiksi po. Kasi on March 25 ay pinatawag nga si Vice President Sara Duterte para humarap. Ano yung mangyayari, Representative, if hindi naman ito dadalong Vice Presidente? Hindi lang naman kasi siya ang concern dito. Marami rin po kasi mga motion na nakalatag. Kaya kagaya na lamang po yung motion o yung petition na hinihingi po ni Congressman Shell Jokno kung saan dapat ma-transfer yung isa sa mga vital o key witness na si Ramil Madriaga, ma-transfer para sa kanyang seguridad. Isa po yan sa pagdidesisyonan. Tapos yung mga additional evidence o documentary evidence na hinihingi ng mga ibang mga kongresista, ganon din ni Congressman Shell Jokno. So lahat po yan pagdidesisyonan at irurule din po dito sa hearing. Thank you so much, Representative Abomo Victor. Anything to add? Representative Chua, matanong ko lamang para ho sa kabatiran ng mga tagapanood ho ng Bombo Radio Philippines. Sakali man na magbitiw itong si Vice President Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo, tuloy pa rin ho ba ang impeachment? Kasi ang prayer po namin dito, dalawa po, no? Kung sakasakaling ito ma-forward sa Senado, dalawa po lagi ang prayer niyan eh. Isa po dyan yung removal, yung isa yung perpetual disqualification. So ang aking pong opinion, from my personal legal point of view, dapat kung sakasakali po siyang nagbitiw, dapat desisyonan din yung perpetual disqualification. Ilang panghuli ho, baka meron ho kayong mensahe sa kampo ho ng Vice na dumalo ho dito sa gagawin ho ninyong pagdinig sa Marso 25. Sa atin naman po, ito naman po yung pinaka-opportunity para at least malinis din po yung pangalan ng ating Vice Presidente dahil kagaya nga po niyan, siya po ay nagdeklara na ng kanyang intensyon sa pagkapangulo. Kung sakasakali na siya ay wala namang kasalanan, ako naniniwala, wala naman po siyang dapat ikatakot. Kung sinasabi po nila na matibay yung kanilang mga ebidensya, yun naman po mas maganda na mailatag po nila nang sa gano'n makatulong din po sa kanila. Dahil at the end of the day, pagharap po niya sa taong bayan sa 2028, at least kung tapos na po itong impeachment at siya po ay napawalan sala, at least hindi na ito magagamit laban pa po sa kanya. With that, Representative Chua, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang umaga. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
Mga kabombot kasoniso, nakapanim natin walang iba si Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang nagsisilbihong chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.